Hi, welcome back to my channel, NDB TV. Gumagawa nga po ang tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagpupuri din po vlogs tungkol sa mga natural na halamang gamot. Kung may po kayo dito sa ginagawa ko, pwede bang pakihingi ng konting tulong? Sa hindi pa po nakaka-subscribe, pakisubscribe po. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated kung may bago akong upload. Paki-likes na rin po at paki-share po sa friends and family and relatives kung may sila dito sa ginagawa ko. Okay, wala na pong intro. Bali yung tips ko po ngayon, ito po ay yung nakaka-relax ng isipan ninyo at ng katawan ninyo. Yan po yung tips tutorial ko. Siguro maraming makakapag-search nito kapag ganito. Pag-relax ng isip mo, saka ng katawan mo at panatag yung loob mo kahit may matindi ka na suliranin o matindi kang problema. Ito po yung tips tutorial ko. Tips number 1, nakaka-relax ng isip at nakaka-relax ng katawan yung mga song. Ako nagsasabi sa inyo, 50% and 100%. Kung mahilig kayo sa mga song, tapos may problema kayo, tapos pagod na pagod kayo pagdating niyo sa bahay ninyo, ang gawin ninyo, habang kayo nakaupo doon sa bangko ninyo, habang kayo ay nagkakape, tapos umiinom kayo ng kape, magpatugtog kayo ng song, yung favorite ninyong love song. Kung ang song mo ay paborito mo ay love song, hindi magpatugtog ka. Kung paborito mo ay mga rock, magpatugtog ka. Kung paborito mo ay mga tango, cha-cha, boogie, or balsi, or budots, o disco, magpatugtog ka. Ito po talaga ay 50% to 100%. Experience ko na rin sa sarili ko. Wala siya ng 50% ng stress or may mga problema ka, problema mo sa trabaho, may problema ka sa family, may problema ka sa pera or sa kalusugan mo. Yan po ay panandalian mo na mawawala sa isipan mo yung ganyang mga problema kasi nare-relax yung isip mo kasi nga ang song ay nakaka-relax ng isip at katawan. Yan yung tips number 1. Tips number 2, isang nakaka-relax ng isip sa damdamin, yung pumunta ka sa mga nature. Ano ba ang mga nature? Pumunta ka sa mga bundok. For example, pumunta ka sa Chocolate Hills. Pumunta ka sa Bulkang ngayon. Pumunta ka sa 100 Islands. O pumunta ka sa Baguio. Or pumunta ka sa mga pasyalan na makikita mo, yung mga tubig, may mga pools, nature, yung gawa ng kalikasan na dininilit din ng tao. Pero talagang nature sa gawa ng kalikasan na maganda, overlooking. Tapos lalo na kung napuntahan mo na halimbawa punta ka sa tabi ng dagat, tapos sa taas ka sa bundok, tapos ang dagat sa baba, overlooking, nakaka-relax siya ng isip o nakaka-relax ng damdamin, lalo na kung nagkakape ka sa taas, tapos may kaunting song, ako 50%, 100% mawawala yung stress mo kapag yan yung nakita mo, yung mga nature na yan, mga bundok, dagat, talon, lawa, or weather, yan. Punta ka sa Chocolate Hills, Baguio, or Boracay, punta ka sa mga natural na nature or dinidevelop ng tao na gawa na talaga ng kalikasan, lalo pa pinaganda ng tao. Yan. Yan yung tips number 2. Tips number 3, isa nakakawala ng stress at nakaka-relax ng isip kapag nanood ka ng pelikula. Nanood ka ng pelikula, yung katatawanan. Nanood ka ng pelikula, drama, yung paborito mo. Nanood ka ng pelikula, yung pinaka-paborito mo at nare-relax yung isip mo, kagaan yung loob mo. Or mawawala ng 50% pero na mawawala yung iisip mong suliranin, problema, family man or friends, sa labas, outside and inside problems. Mawawala yan kapag nanood ka ng mga paborito mong drama o comedy. Yan, unang-una yung comedy. Talagang kung halos magkang ka sa short mo katatawa. Yan, ako nagsasabi sa inyo,
50% to 100% marirelax yung isip mo at yung katawan mo dahil sa mga napanood mo. Yan yung tips number 3. Tips number 4, marirelax ang isip mo kung ikaw ay nag-ainom. Nagiinom ka ha, bawal ito sa hindi po nagiinom, hindi po kasama niya yung hindi nagiinom. Alam nyo ba yung alak, kung hindi sobra-sobra, nakaka-relax ng isip yung alak. Nakaka-relax ng katawan. Kapag uminom ka ng alak at yung tama lang, parang nabubos yung isip mo. Ito yung sample ko sa inyo ha. May kumpare ka, sobrang tahimik na hindi pa nakakainom. Pag nalasing yan, tapos nagbibideo kayo, halos agawin na yung mic mo ni kumpare at kung ano nang sinasabi. Napakaraming kwento nung lasing na. Pero nung hindi siya lasing, wala siyang inakwento, tahimik na tahimik. Parang pinahida ng ipot yung bibig sa sobrang tahimik. Yung laway niya, napapanis na. Yun, ang ibig sabihin, nabubos yung isip niya, nare-relax yung damdamin niya. Yun yung epekto ng alak. Lalo na kung may sungaya, nagbibideo ka, ma-relax yung katawan mo, isip, yan. Tapos makakatulog ka pa ng mahimbing, pero hindi po yan kasama yung mag-iinom dyan sa alak. Or may sakit kayo, nagbawal sa inyo, may sakit ka sa atay, sa baga, nahika ka, bawal yung alak. Yun ang tips number 4. Tips number 5, sa nakaka-relax ang isip at damdamin, yung pumunta ka sa lugar na first time mo lang makarating. Tapos yung lugar, parang nabighani ka sa kanya. For example, pumunta ka sa isang gubat. Hangang-hanga ka dun sa gubat na nakita mo. Pumunta ka sa dagat. Hangang-hanga ka dun sa nakita mo. Pumunta ka dun sa karagatan, tapos sumisid ka. Tapos nakita mo yung iba't ibang uri ng isda. Sobrang hanga mo. Pumunta ka dun sa ilog. Marami nakita rin isda na sobrang hanga mo. Pumunta ka dun sa isang subdivision na hanga ka sa design. Doon pa lang sa gate, hanga ka na doon sa design ng gate ng subdivision. Ang ibig sabihin na nare-relax yung damdamin mo. Sumasaya din yung utak mo o yung katawan mo nare-relax. Kapag ganyan, yung nakikita mo. Tips number 5. Tips number 6, isa nakaka-relax ng katawan, isip at damdamin, yung kapag kasama mo yung family mo, yan, isama mo yung family mo sa mga pasyalan na sabi ko, Overlooking, Baguio, Boracay, Cebu, Bulkang Mayon, kung mayroon ka na pang travel. Pero kung katamtaman lang ng pera mo, yung kaya ng budget mo na sa pamasyal. Yan, nakaka-relax din ng isip mo yan, kasama mo yung family mo sa pamasyal. Ako, nagsasabi sa'yo, marerelax yung isip mo, marerelax yung damdamin mo kapag kasama mo sa pamasyal yung family mo, lalo na kung pagod na pagod ka, pag diet mo na masyal ka. 50% to 100%, mawawala yung emotional mo na ramdaman. Or kasama mo yung kasindahan mo o kasama mo yung GF mo, yung mahal mo sa buhay, marerelax talaga yung isip mo, lalo na kung malambing yung girlfriend mo o yung jowa mo, tapos niyayakap pa habang kayo nakatambay, punta kayo sa pasyalan na mga natural, mga nature, tapos may problema ka, mawawala yan ng 50% or yan ang mawawala. Kasi ako nagsasabi sa inyo, kapag ikaw ay nayakap ng isang mahal mo sa buhay at may problema ka, 50% to 100% mawawala yung stress mo sa sarili mo, sa katawan mo. Okay, parang kuryente kasi yan. Yun yung tips number 7. Tips number 8, mawawala yung stress mo or mawawala yung pag-alin lang ng pangamba mo kung may mga alaga ka na hayop. For example, isa kang farmers. For example, isa kang meron ka negosyo sa dagat, may barko ka na pangisdaan. For example, ikaw ay mapunta sa mga gubat, tapos may mga alaga ka na hayop, mga labuyo, mga babura mo, elefante o usa, marirelax yung isip mo kapag nakakita ka ng mga hayop na magaganda na first time mo lang nakita ng iba, para nakakagaw silang panoodin. Ganun din sa bundok, kung may farm ka, mayroon kang palasdaan, makita mo yung mga alaga mong tilapia, ang lalaki.
Nakita mo yung mga alaga mo na hito, ang lalaki. Nakita mo yung mga manok mo, ang dami ng itlog. Nakita mo yung aso mo, ang taba. Tapos mabait pa sa'yo, yung pusa mo alaga. Nakita mo yung baka mo, ang taba-taba. Nakita mo yung alaga mo kabayo, ang lalaki, ang taas-taas. Then, maraming ipag-relax yung isip mo. Hindi lang sa bahay, sa lugar na magandang pasyalan, na maaliw talaga. Manood ka ng sine. Yan. Or, at ang nabitin lang kuya sa tips number 8 na marirelax yung isip mo at damdamin sa kayang katawan mo. Sana po ay nakatulong ako sa mga tao may problema, yung parang exstress sa pamilya, exstress sa pera, exstress sa trabaho, o exstress sa asawa, exstress sa jowa, or exstress sa kabit, or exstress sa anumang bagay. Tapos, napanood nila itong video na ito na nawala ng 50% o tuluyan nawala yung pagka-exstress nila. Na-relax yung isip nila, damdamin, yan. Okay, maraming salamat po sa panonood. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, pwede po ba pakihingi ng kaunting tulong, pakisubscribe po. At hindi pa po nakaka-likes at nanonood dito sa channel po. Pakishare na rin po sa friends at family. Kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-explore at pag-vlog sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamit at iba pa. Okay, thank you for watching. I'm Will TV. Bye-bye.